Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na muli magbabahagi ng kaunting kaalamang liga. Binabati ko yung aking mga subscribers, viewers. Sana ay patuloy kayong manood nitong aking mga vlogs. Kung nagustuhan nyo itong vlog ko ngayon ay paki-share, paki-like, share. At yung mga bagong nanonood dito sa aking channel, sana po ay mag-subscribe kayo. Okay, para notified kayo ng aking mga susunod pang vlogs. Ano po? Okay, so ngayon, meron tayong panibagong topic. Ito ay tungkol doon sa bakit ba pabalik-balik yung mga dokumento ng transaction natin sa lupa na isinasubmit natin sa RD. Pabalik-balik sa RD. Ano po? Kasi pag minsan maraming pagkakamali o yung error na nagagawa tayo sa ating mga deed, yung mga mode of conveyances, ano po, kagaya ng deed of sale, deed of donation, yung deed of assignment, extrajudicial settlement of estate. Ayan po, nagpapabalik-balik yung dokumento. Sasabit natin, reject sa sa RD, pinababalik, meron pang mga pinapagawa sa atin. Ano-ano ba yung mga mga errors na nako-commit natin sa ating mga dokumento sa transaction sa lupa? Unang-una, lahat yun, deed of sale, deed of donation, deed of assignment, kahit sa extrajudicial settlement of estate, dapat kompleto po ang detalye, mga personal circumstances, of legal age, dapat nakalagay yan, of legal age, yung civil status ng ng parties, single or married lang naman, dapat yun hindi nawawala. Kasi pag minsan na-omit pinababalik pa. Hindi yung tinatanggap ng Register of Deeds, pinababalik yun doon sa nagnotaryo. O kaya pinapagawa pa ng affidavit yung party na involved, seller man o buyer, donor o donee. Okay. Civil status. Pag minsan yung citizenship, Filipino. Ngayon, kung dating Pilipino, ngayon ay American, Canadian na, ang inilalagay natin, former Filipino citizen. Former Filipino citizen. Huwag din kakalimutan ang complete address sa deed of sale, deed of donation, deed of assignment. So, mahalaga po yan. Kasi once na na-omit lang ang isa dyan, talagang i-deny ng Register of Deeds ang acceptance ng mga dokumento ninyo. Okay. Pagkatapos niyan, dapat kumpleto ang mga signatures sa mga deeds na yan. Kung deed of sale, seller, buyer, kung mag-asawa, spouses na sellers, spouses na buyers, at meron din tayong witnesses. Pinipirmahan sa mga sides, seller, buyer, o seller, sellers, buyers, witnesses. First page, inilalagay, pinipirmahan yon. Second page, ganun din. Okay, so wag po natin yan kakalimutan. Dahil pag nagkulang ng isang signature, pinababalik. Kasi pag chinek na agad ng examiner, bago yan i-accept ng Register of Deeds, ay sinecheck lahat ng signatures kung kompleto. Pag nagkulang ang isa sa isang page, pinababalik po iyon. Okay. Sa extrajudicial settlement of estate ay marami kailangan, mayroong publication, yung newspaper of general circulation in the province lang naman yan. Kung wala kayong dyaryo pa, pinapasok niya yung extrajudicial settlement of estate, reject yun, marireject ng RD, ipapapublish pa yung extrajudicial settlement of estate mismo sa inyo, kukuha kayo ng publisher. Okay. Sa mga special power of attorney naman, kung halimbawa
ang deed natin ay may special power of attorney. Dapat maliwanag sa special power of attorney yung transaction na ibinigay ng principal, let's say seller or ng buyer, sa kanyang attorney in fact o kaya yung kanyang representative. Dapat ma-clear doon kung deed of sale ay kung sa seller's part, dapat nakalagay na to transact, negotiate, and sell a parcel of land registered in my name. Dapat nakalagay po yun doon. Kasi kung hindi, nire-reject yun ng RD. Kung walang ganong statement ng task na parang gawin yung naka-SPA, yung attorney in fact. Ako, sinisiguro, dapat din masiguro na yung SPA ay dated earlier than the deed. Kasi po, pag minsan, merong siguro nakakalingat na yung pinirmahan na ng representative yung deed of sale earlier ay hindi pa naman siya nabibigyan ng SPA or nakalimutan na bigyan siya ng SPA. So, siya ang nakapirma. Ngayon, nung pinasok sa RD, walang SPA, ide-date ngayon. Ide-date kung pagkapasok matagal lang na notary yung deed. So, medyo nagkakaproblema doon. Hindi matanggap ng Register of Deeds yung SPA sapagkat later na or after na nagawa yung deed of sale. Sana maintindihan po nyo yan. Binibigyan kasi ng karapatan na pumirma yung representative doon sa deed of sale. Ngayon, kung nauna yung deed of sale bago yung SPA, ay parang hindi yan logical. Ano po? Dapat nauna yung SPA bago yung deed, whether it's a sale, donation, or assignment. Okay. Ang ginagawa ng remedyo na itinuturo naman ng Register of Deeds kapag nangyari yon, ang gagawin, ilalagay dun sa SPA na itong SPA na ito ay nagre-retroact sa ginawa ng representative earlier. So, pag nag-retroact, ibig sabihin, kahit nauna yung deed of sale, yung SPA na in-issue, magre-retroact to the time na na-sign yung SPA. Na-sign yung deed. So, yan, nakakalusot na po yon sa Register of Deeds. Okay. Next, maaring bakit nare-reject? Hindi pa nakakuha ng tax clearance, hindi updated ang ating mga dokumento na galing assessor. Hindi nakakabayad. Let's say, medyo humaba yung proseso ng ng transfer of title. Lumakdaw ng taon. Ang nangyayari ngayon, hindi na updated yung tax declaration mo. Siyempre, yung bayad mo sa amilyar for the current year, tapos yung tax clearance mo siyempre mapapasuyan. So pag yun ay lumakdaw ng taon, nag-process ka ng 2024, nung papasok mo na sa Register of Deeds 2025 na, nako re-rejectin ulit yun ng RD dahil papakuhanin ka muna ng updated tax declaration, yung OR mo sa pagbabayad ng amilyar o real property tax, tsaka syempre yung tax clearance. Okay, so sana po makuha natin yan. Pag hindi updated ang mga documents natin, hindi yan tinatanggap ng Register of Deeds. Okay. Ngayon, pag ang iba pa, halimbawa, agricultural land ang ating itinatransfer na title. Sa agricultural land, hindi tatanggapin ng Register of Deeds kung walang dark clearance. Kahit yan ay isang maliit lang na lote, 200 square meters, 300 square meters, na itatransfer mo ang titulo. Let us say you are the buyer of the land, agricultural land. Transfer mo yung title. Kailangan required by the Register of Deeds na upon submission of all those documents, of all the documents sa Register of Deeds,
dapat ay meron kang kasamang dark clearance. Dahil being an agricultural land, required na mag-secure muna ng dark clearance sa transaction na ginagawa mo at ipapasok mo sa Register of Deeds. Ang dark clearance, ang problema pag minsan hindi na i-issue yan, medyo maigpit rin dyan ang DAR sapagkat dalawa lang ang na-encounter kong problema dyan na denied yung dark clearance. Una-una, kapag halimbawa bumili ka ng portion o kahit a full parcel of land covered by CLOA title, pero nang nai-register yung title sa pangalan ng seller mo o ng owner na nagbebenta sa'yo, wala pang 10 years. Dapat lagpas 10 years bago maibenta yung CLOA title o bago maibenta yung lupa na covered ng CLOA title. Pag nakita ng Register of Deeds yan, na wala pang 10 taon ang pagkaka-register ng lupa sa may-ari at seller mo na covered ng CLOA title, denied ang dark clearance. Ang problema niyan, madi-deny din yung transfer, hindi matutuloy yung transfer of title mo sa pangalan mo. Yan ang magiging problema po natin dyan. So bago bumili ng agricultural land, especially covered by the CLOA title, dapat makita natin na lagpas 10 taon yung pagkaka-register ng titulo sa may-ari nito na nagbebenta sa iyo. Okay. Another experience na naranasan ko dyan sa dark clearance pagkuha ay yung kapag company ang bumibili, corporation ang bumibili ng CLOA title, nade-denied ng DAR. Hindi nabibigyan ng dark clearance. Ewan ko kung meron silang certain ruling dyan, ng certain order, bakit nila i-deny yung kapag buyer ay corporation. Okay, so yan lamang po ang ilan sa mga sa mga maaring dahilan bakit nade-deny ng Register of Deeds agad yung mga dokumentong isinasabit mo for transfer of title or for any other else. May mga mali o kulang sa mga isinasabit natin sa Register of Deeds. Sana po makumpleto natin yan. Ito po ang vlog na ito, makakatulong po sa inyo yan. Checkin yung maigi muna ang inyong mga deed of sale, deed of donation, extrajudicial settlement. Kung kompleto ang mga detaling yan. With all due respect doon sa mga gumagawa po ng ng mga ganyan o sila yung nagpe-prepare ng mga ganyang deeds. Dapat po yan ay malaman ninyo para hindi magpabalik-balik ang inyong mga kliyente o kaya yung mga nagpagawa sa inyo. Mas maigi po magpagawa kayo sa isang abogado na alam ang mga ganitong yung mga basic na details na kailangang ilagay sa ganyan sa mga deeds. Okay. So sana po ay meron kayong nakuha ngayon sa aking vlog at magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog. Maraming pong salamat.